Hindi pa naman ako sasama dyan. Okay, so thank you for the reactions. Okay, so since it's already 7:50, so we are now going to continue the discussion. Okay, so again, we end up with the participatory decision making. Sa aking pagkakatanda. Kasi ito na-discuss na natin. At ang naging example natin dito ay yung mga nagpupunta sa bahay-bahay at meron kayong sticker sa inyong mga pintuan. Okay? So sa participatory decision making, para may address at mas mapalakas. Pag sinabi natin kasing voice of the poor ay para mas ma-increasing the voice of the poor. Literally, parang papasok din dyan yung mas mapalakas ang boses para mas madinig. Ano? Diba? Mas malakas ang boses, mas madidinig. Pero, kung ating hihimayin, ang pinaka-meaning yan ay para maiparating ang mga hinaing ng mga mahihirap sa mga taong karapat-dapat na mai-address yung nasabing hinaing. Okay? So sa pamamagitan ng participatory decision making, is nagkakaroon ng idea ang ating mga congressman. Ano, naitanong ko naman sa inyo last time, sino yung mga policy makers natin. Aside from the senators, we have the congressman and the congresswoman o yung mga tinatawag nating representatives. Okay? With that, okay? So with that, mas malaki yung nagiging chance na madaling maipararating para maipaggawa ng batas ang mga hinaing ng mga mahihirap. Kasi pansinin nyo nga at lagi ko rin namang nasasabi at sinasabi sa inyo na mostly ng mga batas natin ay para sa mga mahihirap. Okay? Kaso ang nagiging problema nga lang noon, tumataas din ang nagiging uh, ratings na mas tumatamad ang mga Filipino because of dahil nga sa mga programs din na ginagawa ng government na parang pang inaasahan na lang ng nakararami. Okay? So again, designing participatory methodologies to actually include their perspective in public policy can help reduce the gaps of power to decide over policies. So again, ang ginagawa kasi ng mga congressman, kaya sila bumababa din sa mga nasasakupan nila, ay para at least ma-experience nila at makita mismo, okay, ang mga na-experience ng nakararami, especially those poor in the society. Okay? So, participation does not limit to decision making. So, again, pag sinabi kasi natin participatory decision making, doon na nga ihahango ng representative ang mga kaukulang mga batas na pwede niyang maibigay or mailathala. At kapag naging batas yun, hindi lang yun mag-e-end doon. Okay? So, kinakailangan maipaalam muna or malaman ng representatives kung lahat ba ng mga batas na isagawa niya ay naging effective or not. Okay? And syempre, kapag nagkaroon ng effectivity, at maganda ang naging resulta, automatic, mas bibigyan ng focus. Okay? At kapag hindi ganun kaganda ang naging resulta, doon tayo papasok sa pagkakaroon ng revision. Okay? So, revision of legislative frameworks that foster inequality. So, meaning, kapag hindi ganoong naging kaganda ang resulta, bibigyan na lang ng hihimay-himayin ulit nila yung different parts ng naisabatas na programa or law. Okay? Tapos, titingnan nila saan nagkaroon ng problema. Bakit hindi siya naging effective. Okay? So, with that, magkakaroon ng revision. So, sa revision na yon, kinakailangan mai-address na ng mas maayos yung mga bagay na hindi na-i-address sa unang batas na naisagawa. So again, this strategy can help to identify discriminatory laws or laws that generate inequalities among people or regions. So, halimbawa, example niyan, kahit may mga existing laws na tayo, still, hindi gaano napoprotektahan yung mga dapat ay magbe-benefit ng nasabing law. Halimbawa, sa Indigenous Peoples' Rights Act. Okay? So para saan nga ulit yon? Para maprotektahan ang mga indigenous group para hindi sila basta-basta mapaalis sa mga lupang meron sila. So ngayon, may mga instances na kahit meron silang title, okay, or kaya naman kahit protected na sila ng nasabing Rights Act, o yung Indigenous Peoples' Rights Act, still, may mga instances na napapalayas pa rin or napapaalis sila sa lupa dahil ang nakabangga nila ay talagang makapangyarihan at maimpluwensyang mga tao. Okay? So, sa madaling sabi, kahit mayroon na silang title at ibinigay na ng government ang nasabing lupa, may instances na napapaalis doon ang mga members ng indigenous group.
Okay, sa lupa na yon. So, with that, ginagawa ng paraan na, okay, may address natin to. Kasi still, kahit meron na silang lupa, ba't pa rin sila napaalis? Eh, meron na nga silang titulo. So, yun yung mga ilan sa mga butas na ginagawa ng paraan ng government para at least ma-address. Isang halimbawa din yan ay yung mga pagdating sa social security system ng mga laborers natin. Though hindi kasi lahat ng mga laborers ay merong access para magkaroon ng account sa social security systems o yung SSS na tinatawag natin. So again, ang SSS ay para sa mga private workers. At sa GSIS ay mga public workers o yung mga government uh, workers or employees. Okay? So, unti-unti nang ginagawa ng government na halos lahat ng mga small small time na mga employees na ang trabaho ay pagiging kasambahay, driver, construction worker, farmer ay magkaroon ng account sa SSS. Okay? Ang tanong ni Sir, ano nga ulit ang purpose ng mga SSS at GSIS? Kung naaalala sa ating naging discussion last time, para saan or ano ang kagandahang maitutulot ng pagkakameron or pagkakaroon ng account sa SSS at GSIS? Sige nga, using our chat box. Insurance. Okay, pero merong ibang term tayong ginamit para sa mga may account ng SSS. It starts with letter P. Okay, very good. Yung tinatawag nating pension. Okay? So ngayon, di ba, pansinin nyo, pare-pares naman nagtatrabaho. Siyempre, pagdating ng 60 or 55 na mga yan, mag-stop na sila sa pagtatrabaho. Okay? So, problema, wala silang kalimitan nagiging ipon o kaya naman, wala sila talaga matatanggap na pension kasi nga, wala silang naging contribution. So, ngayon, ang gusto ng government, lahat ng klase ng trabaho ay magkakaroon kahit man lang ng SSS. Kasi, why? Kasi ang SSS, open yan sa pagkakaroon ng sarili mong account. At ang pagbabayad ay individually. O, diba? Parang pupunta ka personally sa office ng SSS at doon ka magbabayad ng iyong monthly contribution. Okay? So, ngayon, pag mga ganyang ikaw mismo mag-open ng account mo, ang kaibahan lang, medyo hassle kasi kada araw or kada month na ikaw ay magbabayad, pupunta ka pa sa opisina. Unlike doon sa mga kagaya namin na ang trabaho ay nasa office or mga teacher or meron ng sarili naming employer, si employer ay nagbabayad. At ikinakaltas yun sa aming mga sweldo. Okay? So, ganun din naman mangyayari. Magbabawas ng konti sa kinita sa araw na yun para pagdating ng hulugan or bayaran ay merong maibabayad. So, para pagdating ng point na ikaw ay magre-retiro na sa kahit na anong trabaho, still, ay may matatanggap ng pensyon. So, inuunti-unti na yan ng government. At isa sa alam ko na hindi ganun kagandang, na nasa minimum ang sweldo ay ang mga kasambahay. So, ginagawa na ng paraan ng government na pati yung mga farmers, fishermen, uh, drivers, okay, public utility drivers, ay magkaroon na rin ng access doon. Para pagdating na sila ay pagod na or hindi na makapagtrabaho, ay makatanggap sila ng benefit. Next natin, ano pa ba yung pwede maitulong ng social security system sa mga members nila? So, nag-offer din sila ng calamity loan, salary loan, at yon, nagpapautang sila. At yung utang ay manggagaling, depende sa kung magkano na ang naipon mong contribution sa SSS. Okay, so for example, yung sa akin, kung ako ay nagtrabaho, start na nagtrabaho ng wala nang tigil. Kasi dati nagtrabaho din ako, kaso nag-stop. So, noong 2016, ako nag-start ng pagtuturo sa Tanawan. Tapos, 2020, naisipan ko mag-loan. So, ngayon, may specific first amount yon na mailoloan mo based nga sa iyong naihulog na total contribution. Tapos,
pag nag-loan ka, dati ano pa, more on cheque ang natatanggap. Tapos ngayon, pwede mo na lang i-link sa GCash, pwede mo ring i-link sa bank account mo kung meron ka. Okay? So, ang na-loan ko noon ay dahil medyo kakaumpisa pa lang, 4 na taon pa lang ako naghuhulog. So, medyo 5 digits. Ano, hindi ko na lang i-disclose yung amount. Pero naka 5 digits. Pero sapat na para sa panahon na yun, noong 2020. Ano? Okay? So, yun yung isang example ng pwede rin makuha benefit. So, kapag calamity loan, halimbawa, nasalanta ng bagyo yung lugar natin, so mag-o-offer si SSS sa kanyang mga members na pwede silang mangutang through calamity loan na kung saan mas mababa yata yung interest noon. So, again, ganito mangyayari yan. Kapag nagbayad ka na ng loan mo, so may interest yun, sa account mo pa rin papasok para pagdating ng ikaw nga ay magiging retirado na trabahador, ay may matatanggap kang pension. So next natin, revision. So the framework supporting these legislations may be discriminating towards informal poor workers. So halimbawa, hindi nga lahat ay may access doon sa SSS. So ngayon, gusto nga ni government na lahat ay magkaroon ng access o yung universal access na tinatawag natin. Okay? So hence, these laws might change so they can include these sectors of population. So ito napapasok yung revision. Okay, gawa natin ng paraan, sabi ng government at ng mga legislators. Sige, gawa natin ng paraan na or isipan natin ng way na yung mga lahat ng iba't ibang mga sectors like uh, farmers, drivers na meron namang araw-araw na kita ay makapag-open ng account. Okay? Kasi nga, malaking may tutulong nun pag sila ay nagretiro na. At kapag yan, may calamity na dumating sa lugar. Kasi hindi naman natin masasabi. Okay? So, paano nga ba magagawa ng paraan na maipaalam yon sa public? Sa pamamagitan ng tinatawag nating promotive actions. Okay? So, again, discrimination against certain groups of population might isolate them and limit their access to opportunities for a better well-being. So, kapag ang isang tao ay naka-experience ng inequalities, automatic kasamahan na noon or under na noon ang discrimination. So, once being discriminated, ang nangyayari, wala silang nagiging access sa iba't ibang mga opportunities na meron para sa ating society. Kasi nga, they are being isolated kasi, yun nga, nadi-discriminate sila. So, na-left behind sila or naisasantabi. Kaya ginagawa sa pamagitan ng promotive actions, okay, na ipapaalam sa public yung mga bagay na pwedeng makatulong, lalong-lalo na doon sa mga poor. Okay, so sa pamamagitan ng media campaigns. So ano ba yung sinabi nating media campaigns? Sa pamamagitan ng mga newspaper, mga printed newspaper, ang iba, magazine. Okay, na kung saan, kung mahilig magbasa yung mga tao, kasi magkakaroon sila ng idea, okay, may sinasagawa pa lang bagong batas. Okay, makikinabang dito ang mga nasa ganitong sector kasi ginagawa pala ng paraan ni government magkaroon lahat ng access sa SSS. Okay? Bukod doon, pinaka main ngayon na main media ay yung social media. Why? Kasi halos lahat may access doon. Kaya nga tayo ang sinasabing social media capital of the world. Kasi mahilig ang mga Filipino sa social media. Kahit saan pa yan, Facebook, Instagram, um, TikTok. Basta ninyo, sa Facebook, hindi ako naniniwalang isa lang ang inyong account. Laging merong backup account. Okay, so kaya dumami. O kaya sinasabing ang Philippines ay ang social media capital of the world. Kaya saan video, tingnan nyo, tingnan nyo yung comment section o yung reaction button. Tingnan nyo, i-browse nyo. Marami doon ay mostly mga Filipino. Okay? So again, advocacy efforts. So sa pamamagitan din ng iba't ibang mga parties, so tapansin niyo, ang mga representatives ay nanggaling sa iba't ibang mga districts. Pero meron din tayong mga representatives na nanggaling sa iba't ibang mga party list. Halimbawa, kung para sa kapakanan ng mga LGBT, we have the LADLAD party list. Okay? Para sa kapakanan ng mga kabataan, meron tayong youth or youth empowerment, meron tayong kabataan party list. Okay? Para naman sa mga migrants and workers natin na nakaka-experience din ng equality sa ibang bansa, we have the Overseas Filipino, yung OWA.
ano, or yung para sa mga ah, manggagawa natin abroad, samahan ng mga OFW. Okay? So, ang OWA ay tinatawag nating Overseas Workers Welfare Administration. Okay? Kung saan ito ay upang matulungan ang mga OFW natin na nasa labas ng ating bansa together with their families na nandito naman sa ating bansa. Okay, so halimbawa, nagkaroon ng problem sa pinagtatrabahuhan yung OFW. So, tutulong doon si OWA. Okay, so yan. Kagaya noong di ba, parang sa Lebanon ay na ulit ng, may tension na ulit about war. Okay? So, yung OWA ang sumagot sa pamasahe ng mga OFWs natin para makauwi, pabalik sa Pilipinas. Okay? So, again, iba't ibang mga sectors ay may iba't ibang mga party list para at least mabigyan ng focus ang kanilang mga kapakanan. Okay? Halimbawa, yun sa vendors, party list. Siyempre, ang focus nun ay welfare ng mga vendors. Kaya nga pansin ninyo, isa sa representative ay si Diwata. Bakit? Si Diwata ay vendor eh. Okay? So, yun yung mga promotive actions natin na ginagawa. Next natin ay ang addressing regional inequalities. Okay? So, naalala niyo naman siguro that Mindanao is one of the highest rate na nagmula doon ang regions na pinakamahihirap sa ating bansa. Okay? So ngayon, paano nga ba masusolusyonan ang regional inequalities? So pag sinabi kasi natin regional inequalities, merong hindi pantay-pantay sa halos lahat ng mga access sa iba't ibang mga opportunities. Sample, tourism. Okay? So mapapansin nyo, hindi naman lahat ng mga regions ay pwedeng puntahan. Kahit sabihin natin, maganda yung lugar na yun, kung wala namang access road, eh hindi mo rin mapupuntahan. Kaya medyo mababa ang tourism nila. Kasi isa sa pinakamataas ang nagiging, para sabihin natin, isa sa pinaka nagiging reason kung bakit ang isang province ay nagiging mayaman is because of the tourism. Kaya nga halos pangalawa ang Batangas. Bakit? Sabi nating beaches or mga beach resorts. Okay, saka mga lugar na pwedeng puntahan sa Batangas. So, bakit Cebu ang number one? Kasi yan, modern province, tapos bukod doon ay magaganda rin ang mga pwedeng puntahan. Okay? So, with that, mas mabibigyan natin ng opportunity ang iba't ibang mga regions kung may magandang kalsada papunta sa kanila. Anong problema? Bundok. Okay, may bundok ang dadaanan, ng iba naman dagat para lang mapuntahan. Kasi medyo hindi naman lahat ay sanay sa biyahe. Okay, so pansinin nyo ang composition ng ating bansa compared sa ibang bansa. Watak-watak ng Philippines. Kasi iba't ibang part ay kapuluan at mga pulo. Pansinin nyo yung ibang mga bansa na buo. Madali ang access sa iba't ibang mga bayan papunta doon. Sa atin mahirap. Kung ikaw taga Maynila at gusto mo mag-invest sa Davao, mag-airplane ka pa. O kaya naman, kung gusto mong by land, ay siyempre may dadaanan kang mga dagat. Okay, so napanood ko yun sa napanood ko yun sa YouTube. Mula Maynila hanggang Bacolod, Antipolo. Antipolo ay nasa unahang part ng parang Mindanao. Ang haba ng biyahe. Parang 4 na araw. Di ba? Nakasakay ka sa bus, tapos sasakay ng barko. Tapos sasakay ulit sa bus. Yung namang bus, ay yun pa rin. So, mula Maynila hanggang sa Dipolo. Okay? So, ang hirap nun, pero yung 4 na araw, ayun yung ilang oras ka lang na nakaupo, ay nakakatamad na. Ayun pa kaya magpapalipat-lipat ka. Kasi, pag sumakay na yung bus sa barko, siyempre, mag-uuli-uli ka sa barko. Nandito ka sa bus na ikaw lang magiging tao doon. Okay? Tapos pagbaba na pag nakarating na sa port, ang barko, lilipat ka na ulit sa bus mo na sinakyan. Okay? Tapos yun, lipat na ulit. So yun, nakatakonsaga naman nung anong yun. Ang content niya ay kung magkano yung mga pamasahe at kung paano yung style ng biyahe papunta at pabalik ng Maynila. Siguro yun, kumikita siya doon sa
Okay? So moreover, decentralization of public services, offices, and industries can promote shared prosperity among regions by preventing regional poverty pockets. So, ang example nito para siguro ma-address din nga ito, pero I think medyo malabo din, ay ang pag-alis ng mga provincial rate. No? So, i-equal na muna kahit pa sabihin natin na na hindi naman para-parehas ang nagiging income ng iba't ibang mga society, ng iba't ibang mga regions or lugar sa ating bansa. Pero malaki magiging tulong nun sa mga tao kung pare-parehas ang magiging ang mga magiging wages or income pagdating sa ikaw nagtatrabaho. Next natin, differentiated poverty reduction policies. Dito ka lang nalaman na may iba't ibang level pa pala kapag ikaw ay mahirap. Though meron naman tayong term na poorest of the poor na identified natin na pinakamahihirap among all na mahihirap. Meron pa palang uh, different types of poverty. Una, yung extreme poverty at yung pangalawa is yung transient poverty. Okay, so ano yun? Ngayon, ano yung pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabi natin extreme poverty or yung chronic poverty, ito talaga yung mga mahihirap. Okay? Ito yung mga nakikita natin dyan sa lansangan na walang sariling tahanan, walang permanent or walang trabaho talaga. Okay? So sila yung mga example ng mga members ng extreme poverty. Pag sinabi nating transient poverty, sila yung may mga income naman na pinagkukunan kahit mababa or maliit, pero naapektuhan ng iba't ibang mga factors. Okay? O halimbawa, magsasaka. Hindi pala sila mako-consider na sobrang mahirap kasi meron silang pinagkakakitaan, which is yung agricultural products nila. Ngayon, magiging transient poverty o magiging member sila noong transient poverty once na yung magsasaka ay naapektuhan ng bagyo at nasira yung kanyang mga pananim. Okay? So, sabihin, mawawala siya ng income for that particular month or particular day. Okay? So again, pag extreme, wala talaga. Okay? Walang income, walang source of income, walang trabaho, walang sariling bahay. Okay? So yun yun, mga extreme poverty. So ngayon, kung magkaiba ang poverty na meron tayo, kinakailangan magkaiba din yung magagawang palisiya para ma-address yun. Halimbawa, may mga policies kasi na hindi papatok sa extreme poverty at ang makikinabang lamang ay yung nandoon sa transient. Halimbawa, sa transient muna tayo. Okay, so paano ang pwedeng maging tulong or ano ang pwedeng maging tulong ng government sa mga naka-experience ng transient poverty? So, for example ulit, yung magsasaka. Nasalanta ng bagyo. So, madaling sabi, walang magiging income. Kasi lahat ng income ay nakasalalay doon sa aanihin na crops. Okay? So, ang pwedeng gawin dyan ng government ay ipasok ng mga magsasaka ang kanilang palay o ang kanilang mga crops sa crop insurance para once na ma-wash out ng bagyo or mabaha dahil sa bagyo, may makukuha silang pera kasi pasok sa insurance. Yon, pwede yon. Eh ngayon, kung sa extreme poverty, wala silang pwedeng ibigay or ipasok sa government kasi nga wala silang pagmamayari. So meaning, ang pwedeng ibigay sa mga nasa extreme poverty ay yung mga livelihood programs. Okay? So bakit hindi na siya pwedeng ibigay? Or bakit kaya mas binigyan ng pansin na sa chronic na lang ibigay ang livelihood programs? Kasi nga, itong isa na nasa transient, ay meron ng source of income. Okay? So, kapag nawala, may mabibigay si government. Dahil nga, ipinasok sa insurance. Si chronic poverty, automatic, diretso na agad sa kanya ang magiging tulong ng government. Okay, so understanding the dynamics of poverty can work to design more efficient policies and having a bigger impact on chronic poverty. So again, mas marami ang members ng nasa chronic poverty kaysa doon sa transient poverty. Okay, kasi at least meron silang income or source of income. Next natin, measuring other inequalities rather than just income inequality. So an example of this kind of inequalities can be seen in more time spent. Halimbawa, non-paid activities of women. May mga instances kasi na ang mga women, kahit nagtatrabaho sila, still, meron silang o hindi sila nababayaran. So, meaning, hindi siya nakafocus lang sa income inequality.
Okay? May iba pang inequalities na present in that particular situation. Okay? So, yung tendency, dahil nga sila ay babae, kalimitan, hindi na sila binabayaran. So, hindi yun papasok sa income inequality. Okay? Kasi binabayaran naman sila or sumasahod sila kanang comparison sa trabaho ng lalaki. Kaso, kapag overtime, kalimitan, hindi na sila nababayaran. So, inequalities yun. Bakit? Sa gender na papasok yun. Okay? Or sa sex. Next natin, higher poverty levels by indigenous groups. Okay? So, pansin ninyo, ilan sa mga members ng mga ethnic group or mga indigenous people ay nandoon ng mga mahihirap. Why? Kasi, nandoon ang traditional way of living. So, hindi sila basta-basta umaalis sa way ng living na nakasanayan nila kasi yun yung way of living na namana nila. Okay? Next natin, more difficulties to start business activities by poorest entrepreneurs. So, hindi ito papasok sa income inequality. Though, merong konsepto. Okay? Pero, papasok pa rin to sa capital inequalities. Bakit? Halimbawa, ikaw ay isang entrepreneur. No? Ngayon, hindi kayo mga entrepreneurs na kakatalo-talo kung merong source of kung makakapag-produce ka ng mas magandang kapital. O, halimbawa, in making a certain product, hindi kayo talo noong isang entrepreneur, ang isang entrepreneur kung itong isa ay merong mga pwedeng mabibiling equipments or may karoon siyang capacity na makabili ng iba't ibang equipments. Kasi itong isang entrepreneur, meron lang siya ay kalimitan kung ano lang ang kaya niyang ma-provide. Okay? So, ang nangyayari, dahil itong isa ay merong mga uh, iba't ibang equipments, mas nag-boost or mas nag-boom yung kanyang business compared dito sa isa na maraming alam ang kaso walang sapat na equipment para magawa. Kaya ang tendency, the production, mas mabagal tong isa kaysa dito sa isa. Okay? So, bukod doon, doon na lang tayo sa limited access to markets, both labor and goods. Pansin ninyo, sa mga pwesto sa palengke. Okay? Kalimitan kung sino yung may-ari, siya na rin yung nagtitinda. Siya na rin nagbabalot. Pero pansin ninyo, may mga instances na ang isang tindahan ang daming kasamang mga nagtatrabaho. Okay, may mga ito. Halimbawa, sa bigasan, meron kasi ako nakikita doon na ang nagtitinda yung mag-asawa na. Kapag buhatan, hindi yung asawa ang nagbubuhat. Pero merong bigasan na malaki na kung saan merong iba't ibang mga boy at meron ng sarili nagtitinda. Okay? So, yun yung mga inequalities na meron tayo. Hindi nakafocus lamang sa income inequality. Next natin, other inequalities not related to an unequal distribution of income tend to affect a particular group of or for a long period of time in a systematic way. Halimbawa, gender inequality. May mga instances na kahit sobrang ganda ng mga members ng LGBT community at ang trabaho ay pambabae, still, hindi sila pwedeng matanggap kasi nga, pambabae lang yung trabaho. Okay? Kaya sabihin natin, halos lahat ng kilala ko na members ng LGBT ay mga madidiskarte sa buhay. Ang kaso nga lang, dahil sa kanilang sitwasyon na iyon, ay nahihirapan silang basta agad-agad ay makapasok sa isang trabaho. Kasi kalimitan ganito ang kailangan. Dahil sila nga ay hindi tunay na babae or kahit sabihin natin, mukha na silang babae. Okay? Still, ang pinagbabasihan ng company ay kung ano ka dati. Okay? So, lalaki pa din ang tingin nila. So, with that, yan, nagkakaroon tayo ng inequality pagdating sa gender. Oops, mali na naman ang napindot. Hindi pa tayo tapos. Okay? So, next natin ay programs or program monitoring and evaluation. So, sound public expenditure evaluation can determine if a social problem is being efficient in reducing inequality and poverty. Design, performance, and impact evaluation can also increase public support for social programs by demonstrating that they are effective. So, ganito yan. Pansinin nyo ha, dati, noong yung mga policy making, hindi siya tinetelevize. Kaya ang iba, saka lang masasabi na may problem once na nai-implement na. Okay? So, ngayon, mostly ng mga hearings sa public televised na para at least habang nagsasagawa or habang nasa procedure pa lang ng paggawa ng bill,
or ng batas, ay nagkakaroon agad ng side comments itong mga maa-apektuhan. Sabihin na natin, yung mga makaka-experience ng batas. So, okay, ganito ang mangyayari dyan. So, pwede kayo mag-adjust ng ganito. So, nagkakaroon agad ng evaluation from the beneficiaries na bakit ganyan, bakit ganyan. Okay? So, ibig sabihin, habang ginagawa, nagkakaroon na agad ng revision. So, bakit nga ba kinakailangan ng revision? Kasi nga, ang mostly, para hindi masayang yung budget sa pagsisigawa ng mga nasabing programs at batas, okay? Habang ginagawa pa lamang, mas maganda na nababago na agad or na ipapalitan na agad kung ano yung mga bagay na dapat palitan. Okay? So, pasinin nyo, sa thesis, para sa thesis, diba? Habang chinecheck or habang nasa process pa lang ng making at nakita na agad yung mali, edi pinapapalitan na agad ng advisor sa thesis. Sige, ang hirap kapag kung kailan buo na, ay saka may babaguhin. Okay? So, ganun din pagdating sa policy making. Okay? So, habang nakikinig, kindly chat your names sa ating chat box. So, 24 tayo, dapat mag-a-attendance ay 22. Okay? So, yun. Again, sa program monitoring and evaluation, hindi mag-e-end yun sa implementation lang. Okay? So, na kailangan ma-monitor anong kinalabasan ng implementation or sa anong kinalabasan or naging epekto noong na